At pagkagising ko nga ngayong hapon ay naisip kong lumabas at mag-ikot-ikot dahil nga nakakainip dito sa loob ng bahay. Sinamantala ko na nga rin ang pagkakataon at inutusan na naman nga ako ng aking tatay. Pabor nga rin naman sa akin at gusto ko nga rin talagang umaalis at nakisama nga naman ang panahon, makulimlim ngayon at hindi mainit. Tara, sama kayo sa akin at mag-ikot-ikot na naman tayo. Maghanap na naman tayo ng magagandang lugar na kung saan ay merong katahimikan at wala nga namang lato-lato na naiirita nga sa tenga ko. At nag-prepare na nga ako para nga lumabas. O ayan na, at nagsuot na nga ako ng helmet. Kailangan natin yan at medyo malayo-layo nga ang gusto kong takbuhin. Ilang araw din akong halos nagkukulong dito sa bahay. Alam nyo naman si Galaeran Duday, masaya kapag nakakakita nga ng labas. Kung makikita nyo yung portion ng bahay ko, ay dito nga kami sa sulok ng lugar namin. Bihirang-bihira ako nakakita ng tao. At bihira ko rin makita ang kalsada namin kung hindi pa nga ako lumabas at may bibilhin. Panay na nga lang palagi na naririnig kong tunog ay ang lato-lato ng mga naglalaro na maliliit na bata sa kapitbahay. Pero bago nga tayo maging killjoy sa trip ng mga bata na lato-lato na nauuso sa ngayon, tala na nga, lumakad na tayo. Paglabas ko nga ng main road ay binaybay ko na kaagad itong daan ng Central. At dahil nga meron ako naiisip puntahan, syempre hindi ko muna sasabihin sa inyo. At habang nga ako'y nanakbo, hayaan yung magkwentuhan muna tayo. At yan nga pala ang San Jose District Hospital namin dito. Wala lang, nadaanan ko lang. At sa patuloy nga ng aking pagtakbo ay napansin ko nga ang irrigation sa Rizal. Isa sila sa pinagpala at meron nga silang malakas at maayos na daloy ng tubig para sa kanilang pananim. At gaya nga ng sabi ko noong mga nakaraang vlog ko, ang San Jose Occidental Mindoro ay agricultural area. Dahil nga ang main source of living ng mga tao dito ay puro nga pagtatanim. At bago ko nga tuluyang maimarites na naman sa inyo ang kung ano-ano dito tungkol sa Occidental Mindoro, ay ito nga pala ay isa sa pinakapaboritong portion ko na daanan tuwing namamasyal ako. Wala lang. Ang ganda nga kasi ng pagkakatanim dito ng mga puno ng nyug. At sa sobrang libang ko nga sa pagtakbo, ayan, lumampas na nga ako sa aking pupuntahan. Bumalik na nga ako at nagtanong-tanong pa ako kung saan ang daan. Pangalawang beses ko na dito, pero hanggang ngayon hindi ko pa matandaan ang daan, pero ang alam ko nga, lagpas na nga ako. At ang matuntun ko na nga ang daan ng aking pupuntahan ay ayan na ang bumungad sa akin. Parang ang ayoko nang tumuloy kasi nga ang daan may pababa, paakyat, pataas. At para sa mga nagbabalak pumunta dito, ay naku, hindi uubra ang tricycle, motor nga laan. At nang makaraos nga ako sa masalimuot na daan, ay eto na ang bumungad sa akin. Napahinto nga ako at talagang agad ako nag-video. Nung nakaraan kasing punta namin dito ng mga kaibigan ko ay hindi ito ganito kaberde. Gawa nga ng summer siya nung pumunta kami. At ngayon nga ay maulan, ayan, buhay na buhay ang puno at halaman at mga damo na lalong nagpaganda sa kanya. At eto nga ang Mount Zion na matatagpuan sa Santo Niño, Rizal. Kung mapapansin nyo ay para siyang Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol. Chocolate Hills nga ng Mindoro, gawa nga ng pagkakahawig nila. Lingid pa nga ito sa karamihan dati. At nung magkaroon nga ng pandemya at ang mga tao ay nahilig sa pagbabike at kung ano-anong outdoor activities, ay ayan, na-discover na nga siya. From San Jose nga pala to Mount Zion is more than 23 kilometers. May kalayuan nga at kapag nakita mo nga ang daan ay madidisappoint ka, pero kapag naandyan ka na sa lugar ay talagang mag-i-enjoy ka at kahit na nga makapigil hininga ang pagpunta dyan ay talagang pag narating mo ang tuktok ay talagang ma-amaze ka sa ganda nito. At tunay nga kahit ilang beses na ako nakarating dito ay hindi nga ito nakakasawang balik-balikan. So ayun mga duda at duday, kailangan kong i-re-upload tong video na ito dahil dito sa portion na ito ay na-copyright ako. So ayun lang, kaya minute ko na naman. So, kayo na bahala mag-adjust sa music, okay? Salamat! Pero parang sayang din, no? Kasi parang ang haba-haba ng portion na, na may music. Tapos makaka-copyright lang ako. I-re-upload ko na lang. Para walang issues. Kailangan kasi natin na wala tayong copyright, Hindi kayo maboring. At bago nga pala matapos tong video na to, ay gusto kong i-shoutout naman yung mga pumupunta dyan na may mga daladalang pagkain. Maging responsable naman po sana kayo sa pagbitbit ng mga basura ninyo at wag iwanan. Wag nating babuyin ang lugar at wag nating sirain ang kagandahan nito dahil tayo rin naman ang nagbibinipisyo. Kung hindi nyo naman maidala ang basura ninyo pabalik doon sa pinanggalingan nyo, meron naman akong nakita kanina dyan na sako na lalagyanan niya ng basurahan. At bago nga ako tuluyang ma-high blood dyan sa mga nagkakalat dyan, ay sana nag-enjoy kayo sa panonood, lalo na yung mga kalugar natin na nasa ibang bansa at nasa ibang lugar na matagal nang hindi nakakauwi. At nagpapasalamat na rin ako sa mga sumusuporta sa aking mga video. Hanggang sa muli!